Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang yon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari yon, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos, at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo, at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo
ang upuang yan sa taong ito. Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, "Kaibigan, dito ka sa kabisera," mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched. When he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, "Give this person your seat." Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, "Friend, move up to a better place." Then you will be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.